Isipin nyo na lang, si Jesus, nakikita ang templo. Ang dami mga tao na mamangha sa mga napakagandang nakikita nilang mga magagandang bato na nandun sa altar, na nakadikit kung saan-saan. Sabi ni Jesus sa kanila, yung mga nakikita ninyo yan, darating ang panahon na ni isa, walang may iwan sa itaas ng batong yan. Alam niyo, nakapunta na po ako doon sa Jerusalem. Nakita ko po yung Wailing Wall, nakita ko po yung napakadami nilang mga templo doon. Kailan nangyari yun? More than 2,000 years ago? Kailan ako pumunta noon? year 2000, nang nandun si John Paul II, noong year 2000. Tama nga si Jesus. Talagang nagkasira-sira lahat. Kaya siyempre, yung mga tao nagtanong sa kanya, ano ba yung dapat namin gawin pag dumating niya? Ano yung mga signs, di ba? Ang sabi ni Jesus naman, alam niyo, pagdating ng panahon, number 1, darating yan. Yung pagkakasira ng mga bagay-bagay, darating yan. Kaya lang, huwag ninyong kalilimutan, the end does not come immediately. Ang katapusan ay hindi kaagad-agad. Okay, magkakasira-sira ang mga yan kasi yan ang natura ng bawat bagay dito sa mundo. Walang bagay na permanente dito sa mundong ito. Pati buhay natin, mawawala, maaagnas. So the passing of things ay isang bagay na huwag nating kalilimutan, no? Akala natin yung cellphone na to, halimbawa, na pinaka-importante, hindi natin kinakalimutan. Darating ang panahon, yung kanyang, ito ngayon, nabasag na nga yung ano na yan. Pagkatapos, iniisip ko, no, naghihintay na lang ako, handa ako, darating yung panahon, yung LCD, hindi na magpapakita sa akin. Iniisip ko lagi na talagang, oo, darating yan, at sana handa ako kung sakasakaling may kukunin mula sa akin. Basta ang importante, kasama ko siya. So the end does not immediately happen. Kalimitan ang iniisip ng iba, katapusan na, kaya nagpapanik, no? Tayo mga Katoliko, tayo mga Kristiyano, positive tayo. The end does not immediately arrive. Ang end, ang katapusan ng lahat, nasa isip pa ng Diyos. Kung hindi natin na lang ang isip ng Diyos, maghintay tayo at mabuhay ng maganda. Pangalawa, pinag-usapan din ni Jesus yung patungkol sa mga giyera. Ilan namang dumaang giyera sa ating buhay? World War I, World War II. In the last century lang, 20th century, 2 pandaigdigang digmaan. Dumating, lumipas. Katulad kay Ondoy, kay Pepeng, nagkaroon ng kung ano ng mga natural wonders o kaya nakakatakot ng mga bagay. Ang sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala. Lalong-lalo na kung dumating yung panahon na yung mga bagay na yan, baga sa ating paghihirap sa mundo, ikaw mismo nahirapan dahil inakusahan ka, dahil kay Jesus, sabi niya, do not worry. So huwag matakot at huwag mag-alala. Nagpapakita sa atin na talagang kung ang buhay natin ay laging nandyan sa Diyos, siya ang magpupuno ng ating kakulangan. Ang challenge lang sa atin is maging faithful, na maging matapat tayo, no? At magkaroon tayo ng lakas ng loob. Kaya hindi ko kakalimutan at sana wag natin kalilimutan itong sinabi ni Jesus, by patient endurance, you will save your lives. Sa pamagitan ng pagsisikap na maging matatag sa ating pananampalataya, ililigtas natin ang ating mga sarili. Of course, hindi naman tayo nagliligtas ng ating sarili, siya naman. Pero kung matapat tayo sa Kanya, ang Kanyang katapatan ay hindi kailanman natin matatapatan. Merong mga bagay sa buhay natin na sa tingin ko makakatulong sa ating patient endurance, sa ating faith life. Unang-una ay yung fasting. 2 beses lang yan sa buhay natin ginagawa. Sa Ash Wednesday at saka sa Good Friday. Pero ako mismo, no, maybe I can share here, may mga pagkakataon din na talagang pinipili kong maranasan ulit ang gutom. Bakit? Kasi baka dumating ang panahon na talagang taggutom at hindi ako handa. Diyos ko, ang hirap kaya. Kaya mabuti rin tinitrain din natin ang ating sarili na mag-detach sa mga bagay-bagay na akala natin ay napaka-importante sa buhay natin. Kasi whether we like it or not, talagang mawawala naman ang mga yan. At sana pagdating ng panahon, kung sanay na tayo, alam natin, kilala natin yung karanasan ng nawawalan, hindi tayo magpapanik. Namumuhay tayo sa Diyos. So yung fasting, huwag lang gawing institutional. Gawin din natin isang personal experience. Nang sa gayon, mailagay natin ang diwa natin, ang loob natin sa tamang focus, kumbaga. Tapos, pangalawa is maging bukas tayo sa mga nangyayari. Alam niyo yung mga nangyayari sa mundong ito ay maaaring mga punto para ipanalangin natin sa Diyos. Lord,
ito na yung nangyayari dito ngayon, ang ekonomiya namin ay ganito, samahan nyo kami sa aming mga ginagawa. At pangatlo, sa tingin ko ay isang malaking challenge. At ihingi natin ang grasyang ito mula sa Espiritu Santo na isabuhay natin ang ating pananampalataya ng may generosity. Paano ba sabihin sa Tagalog ang generosity? Yung bang todo bigay. Alam mo, kapag todo bigay ang bigay natin, hindi magiging sakim ang Diyos. Mas lalo pa tayo niyang bigyan. Actually, ang grasya ng Diyos ay talagang todo bigay sa atin. Ang problema nasa atin. Hindi rin tayo todo bigay sa pagbabalik sa Kanya ng mga natanggap natin. Nawa ang buhay na natin ito ay isang pagpapahayag na talagang ang Diyos ay kasama natin. Hindi tayo matatakot. Oo, malulungkot tayo kung sakaling may mga mangyayaring hindi maganda. Pero nasa loob natin ang diwa na ang Diyos na to, huwag natin kalilimutan, pumunta na siya doon sa kamatayan, sa pinakailalim ng karanasan ng bawat isa. At mula doon, ibinalik na siya para sa atin nang huwag nating makakalimutan sa Diyos ng pag-asa, sa Diyos ng pag-ibig.